Sagutan natin to. Ano ang Laplace transform ng function na to? So dito, susubok tayo ng iba't ibang values ni S0 at n. Unahin natin yung S0 na 1. In other words, computin natin si f of 1. Later on, gagawin din natin ito for all the choices. But right now, evaluate muna natin yung big F of 1 ng given function. So in-apply lang yung definition ng Laplace transform. Yung given na function, pinasok dito sa loob ng integral and minultiply ng e to the negative st. Yung SI1, kaya negative t na lang yung exponent dyan. Makikita rin dito na iba't ibang values ni n yung ginamit. May 10, 100, 1,000, 10,000. Yung result para sa n na 10, 100, 1,000, makikita na halos pareho lang. So nagpapatunay lang yan na kahit 10 lang, pwede na. Ngayon, pag sobrang laki si n, actually erroneous na yung output na binibigay ng calculator. All you have to do now is really show na ganito nga yung mga values na makukuha pag in-input sa calculator. Just make sure muna na nakaset to radians yung calculator kasi magpo-compute ng sine and cosine. So right now yung nasa display ay r, so okay na tayo. Pero kung hindi, nandito yan sa setup, press shift lang and then setup and piliin yung 4 para maging radians. Kung degrees naman yung kailangan 3. But right now okay na nga tayo. So input na yung function, yung integrand. So it's sine of, well, t yung variable dyan, pero sa calculator it's x. Okay lang kasi dami variable lang naman yan. Make sure lang to correctly input yung integrand. So yung limits na lang, 0 to 10. And then press equal sign. And yun, you can see nga na yung result is kung ano yung nakasulat dito. Pag ginawa natin 100 yung upper limit, ang result is something na malapit. Hindi exactly the same, pero yeah, malapit. And you can see na kung ano yung nakasulat, yun nga yung in-output ng calculator. Pag ginawa natin 1,000 naman, ganun din. Actually, a fraction yung i-output ng calculator. It's 14 over 65. So, kailangan tandaan yung value na to kasi hahanapin natin sa mga choices yung ganito rin yung value. Pag ginawang 10,000, yun na, erroneous yung result na binibigay. So, punta na tayo ngayon sa choices, evaluate or compute yung value nila gamit yung S na napili, yung 1. So, isa-substitute lang yung 1, yung A, yan yung sagot, ito si B, ito si C, ito si D. So, recall na ito yung na-compute sa integral, yung 14 over 65. Yun yung nag-match. So, letter A yung sagot. What if ginawa nating 5 naman si S? So, same problem, gawin nating 5 si S. And again, mag-test tayo ng iba't ibang values ni N. Yan, 2, 10, 100, and 1,000. Take note ngayon na negative 5t na yung exponent dito. Kasi nga yung SI 5 na. Andito yung mga results. You can see na magkalapit lang. Actually, pag 10, simula sa 10, ang ina-output ng calculator ay pare-pareho na yan, 38 over 1105. Pag 100, ganun din, 1,000, ganun din. And yung 38 over 1105 na yan, malapit din yan dito sa n, pag yung n na ginamit ay 2. So, nagpapatunay yan na kahit 2 lang, mag-work na. So, let's actually ngayon input yung mga yan sa calculator. I-edit ko lang kung ano yung meron na dito to save time. So, 2 na ngayon yung upper limit, and then yung exponent dito sa exponential function ay meron ng 5. So, I'll just press equal sign, and yung sagot is kung ano yung nakasulat dito. Pag ginawang 10 yung upper limit, press equal sign, yung 38 over 1105 na yung sagot. Pag ginawang 100, ganun din. And then 1,000, ganun din yung sagot. So again, nagpapatunay lang kahit 2 na sobrang liit, sobrang layo sa infinity, nag-work na. As long as malaki si S. And dito 5, nakita kanina sa graph na malaki na yan. Madali nang mag-0 na agad yung exponential function at small values of t. Okay, ngayon na alam na natin na ito yung f of 5 na associated dito sa given function. Kunin din natin yung f of 5 ng mga choices. Ibig sabihin, substitute lang yung 5 dyan sa S. Pag ginawa kay A, yan yung magiging value. Ito naman si B. Confirm na lang sa calculator na ganito nga yung makukuhang values. Yung nag-match is ito yung 38 over 1105 din. So letter A talaga yung sagot. And kanina ito rin naman yung nakuha natin. So consistent.